Pero ang unang outreach po namin ay ginawa namin noong May. Buwan ng May, second Sabat. Third Sabat ng May, doon po sa Ampano Company Church sa Siksikan. So yun po yung unang nag-invite sa amin na mag-sing po kami doon. And then, habang po kami ay panay po yung aming mga pag-post sa FB na kami po ay nagkaroon ng mga visitation. Aba, yung iba pong mga churches, kami na ang binubok. Hindi na po kami ang nagbubok. Sila na ang nagbubok sa amin. Mini-message na po kami na ganitong Sabat, third Sabat ba, first Sabat, second Sabat, dito kayo sa amin. Apo, para naman talagang may pagkabayan mo. So, gano'n po yung, pero kami po ay masaya. Every time po na kami po ay naimbitahan. Kasi kaligayahan po namin mga kapatid umawit sa Panginoon. Kaya nga po, nabanggit ko na po kanina yung kahapyaw na ang One Family Voices po ay nag-start sa aming magkakapatid na Fernandez. At di po naglaon, dahil may mga asawa na po kami, maliban sa bunsong lalaki, ay sinama po namin sila sa ministry at tumawag po kami as one family. And then nagkataon din po na may mga pinsan po kami na nag-transfer po doon sa Tipuco Church. Siyempre, kapamilya na po sila, so in-invite na rin po namin sila na mag-join po sa company ng aming singing. So kaya po medyo dumamit na po kami. Pero pag nagkaasawa na po yung gusto namin, nagagagdagan kami. Tapos pag nagsilakihan na po yung mga anak po nitong nasa likuran ko, ay maragagdagan pa po lalo. Yan. Wala pa po dito yung aming isang kambal at saka po yung pinakapanganay namin. So possibly dapat kasama po sila kanina kasi hindi po nagkaroon ng chance dahil may problema po yung gulong nila kaya hindi po namin sila na nakasama sa pag-visit namin dito po sa inyong church. At yun nga po mga kapatid, ang aming po church ay ang One Family Voices po ay nagkaroon po kami ng calling to sing. Ang target po talaga namin, hindi lang po kami mag-sing. Kagaya po nung ginagawa ng kanina, binigyan kami na pag church po nag-invite sa amin, ay bibigay sa amin yung mga parts. Yan, hindi ko namin matatanggihan. Kasi ang sa amin po is in-reach and outreach. Ibig sabihin yung mga talento po namin dapat na-share din namin, hindi lang yung pag-sing, kundi sa iba't ibang departamento pa po. So, masaya po kami kung ano po ibibigay sa amin. Pero kung mag-sing lang po kami, there will be no problem. Kasi yun po talaga yung focus namin, is to sing. Kahit na po medyo halos lahat po kami ay inuubo, napaos na sa kakaubo, napaos na sa kakahuling. So, kasi hindi naman tayo nagkakaroon, because we don't believe na December 25 pinanganak ng Panginoon. Siguro summer siya pinanganak. Kasi that time maraming mga pastor na nagpapakain ng tupa, di ba? Imposible na mga inulan ng yelo kapag sa napakain ka ng tupa, binaligas kayo lahat, di ba? So, probably,
pwedeng autumn siya, pinanganak, or summer, si Jesus po. So, hindi natin alam. Basta pinanganak siya, siya ay binigay sa atin para tungkol sa ating kasalanan, namatay, nabuhay, bakit sa langit, namamagitan para sa atin doon. At yun po yung kaya po yung aming pong singing group ay daily po mga kapatid kasi hindi naman po talaga kami choir. Love lang po namin yung pag-awit. Minsan ayaw ng awit sa amin, pero pipilitan talaga namin. Opo, talagang pinipilit namin para mamahalin din kami ng awit. Kasi mayroon po talaga mga piyesa na napakahirap po awitin. At napakahirap po na bumuo ng isang singing group, lalo na sa lahat, kailangan ninyo po ng dedikasyon sa oras. Kasi kailangan nyo mag-practice. Hindi lang po yung practice namin na yung sama-sama kami, kundi meron po kaming dedikasyon sa aming mga sarili na kahit nasa bahay kami, pag-practicein namin kung ano yung aming song, ang alto ka, alto yung awitin mo. Doon lang sa bahay mo, awit ka lang alto kahit libag. Sige lang. Para pagdating ko ng aming pong general rehearsal, hindi po kami masyado nahirapan. So, ganoon po yung aming tactic. Hindi po kami palaging nakita-kita para mag-rehearsal, kundi nag-rehearsal po kami by voices sa aming po mga bahay-bahay. Hindi po yung aming tactic para po mapabilis po yung aming pong pagtapos ng isang piyesa. Napakahirap po mga kapatid na buo ng isang piyesa. Nung ako po ay nasa AUP pa, sumali po ako sa isang singing group. Kung familiar po kayo sa official singing group po ng AUP, ang ambassador. So, nung ako po ay nag-aral doon, nag-join po ako noon. And then, alam niyo po ba ang piyesa kapag kayo ay lahat ay nag-aral, araw-araw kayo nag-practice, mabubuo niyo isang awit sa loob ng isang buwan. Mahaba, may clip. Mahaba, diba? So, hindi po ganun kadali. Huwag niyo po ipagpilitan kasi kung ipagpipilitan niyo, lalo po kayo mahirapan. So, proseso lang po talaga yan. Hanggang sa mapolish niyo po isang awit. And then yun nga po, ang One Family Voices ay naglilingkod po sa kung saan mga iglesia po. Ang amin po talagang tinatarget ay yung pong mga bagong lumalagong iglesia. Alam niyo po yun? Yung mga kailangan sila ng support, kailangan sila ng visitation, yun po talaga yung focus po namin. Yung mga big churches, siyempre, may mga paa na yan, may mga anak na yan, may mga apo na yan, yung mga churches na malalaki, hindi po namin sila masyadong priority. Pero kung invite po kami, ay hindi rin po namin tatanggihan. So, yun po mga kapatid. And then, hopefully nga po, we will come back. Alam niyo po yun? Yung term na come back. Ayan. So, hopefully po, come back kami dito. Kahit hindi nyo kami come back pa rin kami. Kaya nagkamag-anak kami dito eh. Wala talaga kayong magagawa. Mag-come back talaga kami. So, yun po yung amin po, yung amin po, kung paano po ito nabuo. So, ang first anniversary po namin ay siguro po ay gaganapin din namin sa March. Kasabay din po yun ang anniversary ng aming church sa Tipuco. Pagkakatakal po ng pangalan po ng One Family Voices. Kaya One Family kasi talaga isang pamilya lang po kami. Yung ibang nalulungkot nga po yung iba namin kasamahang sa Tipuco kasi gusto nilang magsali kasi hindi na sila kapamilya. Di ba ate? So yun. Iba po talaga yung kaya ito po kasi special. Ito po ay dedikasyon namin na magpamilya na kami na po talaga yung mag-ministry. Actually, pangarap po ito ng mama namin. Kaso hindi niya na nabutan. Hindi niya na rin nakita. Pero narinig niya kahit paano. So yun po. Siguro po, by God's grace, when Jesus comes at siya po yung buhay ng Panginoon, ikukwento na lang namin sa Kanya. At don't you worry, may screen po sa namin. Pag nag-review na po, magpanood na po yung mga pagdalaw namin kung saan churches po mga kapatid. Po. Ako po ang pinakapangalay dito sa grupo dahil wala po yung pinakapangalay namin. Hindi pa rin po namin sila na-try na mag-join kasi malayo po sila. Naglipat po sila ng membership sa Linda while kami naman nasa San Manuel sa Kalipay, Tipuco Church. Actually po, ang Tipuco Church ay hindi po located sa Tipuco. Kaya kayo po sa Satanas maliligaw. Ang Tipuco Church po ay located sa Kalipay, San Manuel. Kaya mahirapan po rin ay maghanap kasi wala siya sa address. Ayan, so, hindi na po natin pwedeng baguhin kasi nakaregister na po sa SEC, nandun na din po sa General Conference. Yung pangalan po ng church, kaya hindi na po natin pwedeng palitan. Kaya manindigan na lang tayo na wala talaga sa address. Kaya kung hanapin niyo po ang Tipuco Church, so yun po siya hanapin sa Tipuco, hanapin niyo siya sa Kalipay. Makikita niyo po yun. So sa Kalipay po kayo maghanap, papasok po kayo ng Mendocaville, tanungin niyo kung nasaan ang simbahan ng Adventist. Ano na nila yun? And then,
Ang inaawit ko po is first soprano. Minsan nag-alto ako, tinry ko mag-alto kasi alto talaga naman ako pero iniluwa na po yata ng buhay ko. Nagkasakit ako ng 2 buwan, napaos ako ng 2 buwan, kaya hanggang ngayon, paos pa rin. So siguro po ay mananatili na ako sa first voice at siguro po doon na siya nag-stay. And then, ako po ay kakaasawa lang. Huwag mo kayo magtanong. Nag-asawa po ako at the age o bago mag-43. Ayan, di ba? Kaya huwag na kayo maghanap ng anak. Okay? At wala na lang po kami balak na yan. Ayan, kasi mag-enjoy na lang po kami sweetheart forever. Ayan, so yun po. Ang asawa ko po ay si Brother Mark sa Malulog ang yun pong may airport dito. Dati po kalbo siya. Dati po 3 lang yung buhok niya. Ngayon, ano na, 30 na. Kunti na lang, mayroon na siyang bangs. Yan. So, yun po. So, ibibigay ko na po sa mga kasunod ko. Sana ako mag-umpisa. Okay. Ayan. Salamat po sa pag-welcome po sa amin dito sa inyo, sa ating church dito sa Cagbarones. Alam niyo po, nung pagpasok ko, at ang una ko napansin, wow! Sabi ko po yung paligid, ang ganda. Ang lawak, kasi maraming puno. Di lalo pagpasok ng church, ano ba, yung well-ventilated siya. Open talaga area. Presko. Hindi tulad doon sa atin, pakakasal kayo sa diba natin sa medyo, kailangan natin ng maraming electric fan doon sa Pico, sir. Kaya tuwang-tuwa ako na nakakasal po kami dito, lalo na po ako, first time na po makarating dito. Kaya nagagana ba ng church natin dito. Ayan. Ako po ay si Lorelie Fabregas Fernandez. Aking pong asawa ay si Lemuel Fernandez. Pangatlo po sa Fernandez family. Ayan. Aking pong ginawa. Ay, meron dito pala akong kasama anak dito. Aking panganay. Ayan, siya na po pakilala sa inyo. Ayan. Ayan. And then, ang aking pong ginawit ay second soprano po. Ayan. Thank you. Ako po si Shikana Fernandez. Ang in-out ko po ang second soprano. Magulang ko po sina Lord at saka Lumel po. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat muli. Ako po si Sister Rosalie Fernandez Villanueva, isa po sa member ng mga ang Fernandez Sisters po. Ang inaawit ko po or ang ginagampanan ko po boses ay first soprano. Ako po ay asawa ng isa sa ating mga elders sa Ikuto Church, Mr. Ryan Villanueva. Thank you po. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid and happy Sabbath. So, ako po ay lagi na pong nakakadalaw po dito pero kami lang mag-asawa kasama na kami ng mga kuya at atin. So, ngayon ay kasama ko yung aming po at nagpapasalamat dahil sa inyong pagtanggap, sa mainit na pagtanggap niyo sa aming dito. So, ako po si Jeremy Hermosa Samson. So, ako po ay nakapag-asawa ng Samson. At siya po ay mga pinsan sa Pertibilio. So, kaya kami ay nagsasama-sama para mag-serve sa kanila. In fact, maraming serve. At ang inaawit ko po pala ay first soprano. Happy Sabbath po. Ako po si Sir Jean Fernandez Villanueva. Pang-5 po sa magkakapatid na Fernandez. At ang aking pong asawa ay si Ryan Villanueva. Na meron kami isang anak na si Dina. At ang aking pong inaawit ay Alto. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyong invite sa iyo po church. First time ko po talaga dito mga kapatid. Na-inlove po talaga ako sa church po ng Cagbarones. Lalo na po sa mga kapatid, ano po. So ang ginagawa po natin po awit ay voice po pala is alto.
First, second, ano to pala? Nasa Rambo po. Pero dati po ako sa second soprano. Bali, sinipa po nila ako doon papunta kanto. Yun po talaga sana yung aking gusto ko talaga yung binibirit ba? Kaya lang talaga sinipa po ako nito, pinakamatanda sa amin. Alam niyo po mga kapatid, bilang na talaga ako noon. Isang linggo mahigit, wala ako ng boses. Ang hirap po pala kapag talagang yung voice ay pinibibigay ko po sa gawain po. Kaya po, kaya po ito, medyo prosposin pa. So mayroon po pala akong tatlong anak ko pala. Si Vincent, yung kambal po ito, yung nag-assist po sa atin, kambal po sila, babae lalaki. Tapos yung bunso ko po kanina na akong ipiyak-piyak sa pag-awit ng Sherlock eh. Yun po yun. So malakas po ang loob nun. So ibibigay ko na po yung microphone sa susunod po na, na magkasalita po. Sana ba ako mag-i-start? Dito. Hello po mga kapatid. Happy Sabbath po. Sabbath po, praise one Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Ang ibigay ko pala ay ako po si Brother Ariel Villalba at isa sa mga elder ng Tipuco Church po. So ang busis natin po ginagampanan ay base ko mga kapatid. At yung aking may bahay ay yung bunso nilang babae, si Sister Rosemary Villalba. At meron po kami dalawang pinagpala ng mga anak. Puro po sila mga lalaki. Ano po? Si Kurt Lawrence at si Kyle Nathan. Ano po? At salamat po sa inyong mainit na pag-welcome sa Calvary Church. Actually, last month nandito kami. Naligo po kami dyan sa playa. So, masarap pala bumigod dyan mga kapatid mo. So, nakahuli kami ng bugao. Huwag na kami. So, siguro by lobby ng Panginoon makabalik dyan ay masaya rin po mga kapatid sa ulit sa puro at biyahe ng Panginoon. So, sa muli ay maraming salamat sa inyo pong napakaraming pagkain na inihanda at yun sa spiritual na pagtanggap sa amin. So, ako sabat po sa inyo lahat. Bye. Yun po, ako po si Linggo Fernandez. Ako po ang bunso ng Fernandez family. Maraming salamat po sa inyong invite dito sa Calvary Church. Dito po ako nagpapasalamat. Napakaganda po talaga ng simbahan at napakalawak po. Winawit ko po ay sa Crown. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath. So di na siguro pagkalala mga kapatid, di palagi mga kapatid na punta. Ano, pagkalala pa ako? Kasi pagkalala na ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako po si Ray Samson, ang nakabatang kapatid ni Kuya George Samson na nandito kanina. Pinakagwapo sa amin. So ako po ay pinsan po ng mga pamilya Fernandez. Pinsan po kami sa Elliot. At ako po ay binayaan ng magandang asawa at dalawang magandang anak. Nasa labas po sila ngayon. Si Risa, saka yung dalawang anak ay si Raisa Joy at saka si Raisia May Samson mga kapatid. So maraming salamat po sa inyong pag-invite sa amin. Maraming busog po mga kapatid, dami na pagkain. Naganda sa amin. Hindi nga rin napusog iba. Bukod doon sa napusog tayo sa spiritual na narinig natin kayo ng mga kapatid sa salita ng Diyos, napusog po kami sa pagkain na inyong handa. So maraming salamat po talaga mga kapatid sa inyong pag-invite sa amin. So ang akin pong dinadalang boses mga kapatid ay Praise po. So yun po mga kapatid, magandang hapon at happy Sabbath sa atin. Happy Sabbath pa rin mga kapatid. Una po sa lahat mga kapatid ay nagpapasalamat po sa 10 na miyembro ng Family Voices sa bukod sa may katanahon ay ganoon din yung pagtanggap ko sa amin dito sa Calvary Church. Hopefully katulad sabi ng aking asawa kanina, kamba-kamba. Maraming salamat po sa napakasarap na tanghalian at nabusog po kami. Talagang napakasarap. Na yung ngayon parang tinatang ka lang na kala ko ako. Beijing ako. Ayun, isa kayo sa mga mushroom yun eh.
Thank you. Total daw na ano. Napakasarap. So, pero mas masarap pa rin po talaga mga kapatid yung pang-spiritual ko talaga. Sabi kasi ng mama ko dati sa akin, wala na siya ngayon, mas masarap na pakainin natin yung pang-spiritual ko natin bago mag-physical. So, by the way, bago makalimutan, ako nga pala si Mark Anthony Sumalinog. Ang nga dati akong ano. So, dito ko sa ako, kilala siguro. Nag-PR na. Naging lalaki na. So, yung asawa ko yung kanina, nagkasalitang sobrang ano haba eh. Ngayon talaga gusto ko salita mga kapatid. Pagpasensya na. Ang asawa ko si Sister Aline o Sister Koy. Ang base ko po ay ang voice ko natin is Yun, magandang hapon. Mga kaitsunan. God is good. All the time. All the time. God is good. Mukhang masaya. Hindi masaya. May ilan na hindi masaya. Ya, Mika. Masaya ya, Mika. Ngayong hapon po mga kapatid, kami po'y nagagalak na kami po'y nakapagbisita. Actually, pangatlong punta ko na tayo sa Tagbarnog. Pangatlo na. Pangapat na. So, bali, kilala na rin siguro ng mga tao dito. Doon na lang sa hindi na nakakilala sa akin. Ako nga pala si Brother Lord Samson, ng aking kuya ay pinakamalakas na tao, si Brother George Samson. Ang kanyang asawa ay walang iba kundi si Olive May Samson. Sila po yung medyo big time dito sa Tagbarnog. Bagong lahat, aking pong boses na pinadala pong mga kapatid ay Tinocho. Bagong lahat, baka makalimutan ko, magalit sa akin ko eh. Ang aking asawa nga pala napaka-sexy at matangkad na babae, napakaganda. Walang iba kundi si Jeremy Samson. Kayo. Yan. At kami po ay binayaan ng isang anak. Sana, isa pa lang. Mahina pa kalaban mga kapatid. So ayun po, magandang hapon. Salamat sa speech, brother. Yan, salamat mga kapatid. Yan, purihin mo ang Panginoon dahil kami po ay napagpat sa lugar nito. So, ipagkita mo pa ng Panginoon na kami po ay makapasyal at maging papabala. Kunauna po sa amin, siyempre, pangalawa po sa inyo mga kapatid. So, ako po si Brother Leon Fernandez at meron po akong isang asawa at tatlong anak. Yan, kayo. Yung anak ko si Kayna, yung aking pangalan at yung dalawa, nasa labas. Yan, mga lalaki. So, ako may personal na nagpapasalamat kay Brother George. So, talagang hindi ko akalain na mag-iumpul sa dito, tinawag ko ng Panginoon. Dahil pagkakilala ko sa kanya ay yung ano yung kinatawag ba, sa Bisaya. So, kami na kami ng kasalayan ng magpinsan. Yan, sa palabuhan, lahat na. Naggrabe ka dyan ang tao yan. So, balik, wala ko, nagulat ako na sa pala yung nag-treat there. So, di ba, yung Panginoon ay siya tumatawag hindi sa ating magaling pisikal, hindi sa puso ng tao. Siya ay makapaglilingkod sa isang lugar o sa isang church na katulad ng ito mga kapatid. So, purihin po Panginoon sa buhay nila at ganoon din kayo naman. May, yan, salamat po sa pagtanggap sa aming pong grupo at siyempre sa lahat ng kapatiran na narito. So, dalangin po namin, isama niyo po kami sa inyo pong mga pangalan mga kapatid na kami po ay magpapatuloy sa paglilingkod na ito. Hindi po sa aming sarili, bakos para po sa Panginoon.
Yan. So, muli po, pasalamat po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos. Kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama makapiling sa buong araw o maghapon ng Sabat na ito na ikalawang Sabat gabo ng taon at wala pa rin kami sa aming sariling iglesia pangalawang Sabat ng taon. Pero sa mga susunod na Sabat ay nagkaroon lang po kami mga kapatid. So ako po si Ryan Villanueva at ang aking pong may bahay ang kanilang pong kapatid, si Sister Jen Fernandez Villanueva at kami po ay may nag-iisa pa lang anak. At nagagamit pa rin na kung pagpapalain pa ng Panginoon sa kanyang dakilang kalugan. So ang po ang kanyang kalugan, ayun po ang masunod. At ang namin pong grupo mga kapatid ay sana yung na-inspire kayo. Yun po ang dalangin namin. Sa amin pong ministerya, yung mga iglesia ay ma-inspire, ma-encourage. So hindi po siya challenge. Samahan na ng challenge, pero encouragement po. Hindi pa po huli ang lahat. Kasi ako po sa edad ko nito, basta 69, kayo nang bahala kung 29, 39, 49, 59, umukha akong 69, basta yun na yun, 59, ay doon ko pa lang po na nakilala yung pag-awit ng Kumano, Soprano, Alto, Tenor at Bass. Pero ang tatay ko po ay member ng quartet. Kaklase niya po si Juan. Kaya kung ito kakilala nito, si Kuya Manny Tana. Yan ang kakwartet niya. Kaklase po kasi nila. Yeah, pero ako po ay walang interest o wala akong alam sa mga pagka-quartet noon. Ang alam ko lang may second voice. Pero dito lang po ito kapanahonan ito, sa ganito ang edad, ay kahit pa paano po ay na-develop. Ayan po may mga coach po kami, sila Brother Elmer, mga Samson ng mga awit. Ayan po yung mga nag-guide dito sa amin sa mga kalasihan. Pero ang dati ko kinakanta, yung mga Michael Ernst Tura. Yung mga Boyzone, A1, Westlife, My Town, Backstreet Boys, boy band po ako dati. Pero hindi ko po sukat akalain na yung mga inaawit ko po dati. Alam ko lang na kantay na yung kailangan, yung maganda ang boses mo kapag nahihit mo yung matataas na boses. Akala ko ganun lang, pero hindi pala. Iba yung makaanghit at makalangit pala na pag-awit na papuri ko para sa ating Panginoon. So, ini-encourage po namin kayo na hindi pa po huli ang lahat. Pwede nyo pong simulan sa inyong pamilya at maliliit na unit o maliliit na grupo ng pamilya ay mabubuo. Katulad po nitong isang pamilya. So kayo po ay isang pamilya, isang iglesia ay pwede pong mabuklod o mabuo. Kung kami po ay sa isang ministry ng pag-awit, kayo po ay meron din. Panalangin lang po natin kung paano tayo gagamitin. Gaya nga po nito, hindi po naman po namin kagustuhan. Although merong nag-aspire na member ng aming family, gaya nga po ng aming Mama Dari, na gusto niya mag-grow. Pero wala sa hinagap namin, diba te? Wala sa hinagap namin na bumuo o nangarap na nagplano. So, ang Panginoon po ay laging merong magandang plano po para sa atin. Tayo lang po ay magpagamit. Tapos po sa mga staff, magpagamit po doon sa dakilang kalooban ng Panginoon, maglingkod, at magtiwala sa kanyang plano po para sa atin. Kasi kung ating po ilalaan yung panahon natin sa kanya, hindi mo natin alam yung direksyon natin, siya magbibigay ng direksyon para sa atin. So para po sa aming huling awitin, kung gaano po kabanal ang Panginoon at karapat dapat purihin at sambahin, ang pamagat po ng aming huling kanta o huling awitin ay ang Holy Issue. So maraming salamat. At ako nga po na lang ay tenor. Salamat po at nakasama po sa ating lahat.